Ipinanindigan ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na itutulak niya bilang pangunahing advokasya ang pagtatanggol sa kalayaan sa pananampalataya, lalo't matapos ang matinding pagsubok at panggigipit na dinanas ng The Kingdom of Jesus Christ sa kamay ng Administrasyong Marcos Jr. na isang malinaw at tahasang pagyurak sa sagradong karapatang ito. Si Jason Rubrico magbabalita. Isa ng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na hindi basta-basta malilimutan ang mapait at marahas na sinapit ng The Kingdom of Jesus Christ sa mismong kamay ng pamahalaang Marcos Jr. June 10, 2024, 4 na religious compounds ng KOJC ang sabay-sabay na sinalakay ng mga otoridad. Marahas at walang pakundangang operasyon ang isinagawa para arestuhin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kasong matagal nang ibinasura ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit hindi doon nagtapos ang panggigipit at pagiging bayolente ng pamahalaan. Sa loob ng 16 na araw mula August 24 hanggang September 8, 2024, kinubkob ng mahigit 5,000 pulis ang Central Compound ng KOJC sa Davao City. Isang hakbang na ayon kay Pastor Quiboloy ay lantaran at walang takot na paglapastangan sa kalayaan ng pananampalataya. Mariing kinondena ng butihing pastor ang karahasang ito, hindi lamang dahil sa pagkawasak ng mga sagradong lugar ng pagsamba, ngunit dahil ito rin ang dahilan ng pagkamatay ng ilang missionary workers at pagkakasugat ng marami, maliban pa sa trauma na iniwan ng mapait na karanasan. Meron ninyo nilapastangan ang aming compound, nilapastangan ng bahay-sambahan. Wala naman silang matuwid na katuwiran upang pumasok at lapastanganin ang mga banal na dakong tulad nito. Bunsod nito, ipinahayag ni Pastor Quiboloy na ang pagtatanggol sa religious freedom ang magiging isa sa mga sentro ng kanyang plataforma sakaling pagkalooban ng tiwala ng sambayanang Pilipino sa Senado. Aniya, panahon na para ayusin ang Pilipinas at itama ang mali at itaguyod ang hustisya, hindi lamang para sa KOJC kundi para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso anuman ang relihiyong kinabibilangan. Layo ng butihing pastor na masigurong hindi na kailanman mauulit ang ganitong uri ng panggigipit at pananakit sa sinumang nananampalataya. Iyong freedom of religion, baka tututukan ko po yan. Yung separation of church and state, ayusin natin yan. At ang hustisya, ibibigay natin dyan sa larangang yan. Sapagkat ang aking kongregasyon at ako ay nakatikim na po ng injustice. Dagdag pa ni Pastor Apollo Quiboloy, hindi niya papayagan na muling maranasan ng iba pang mga faith organization ang sinapit ng KOJC sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya ipaglalaban ko ang religious freedom. Puprotektahan ko ang lahat ng mga relihiyon basta't pagkilala sa Diyos at merong kabahagyanan sa relihiyon. Ipagtatanggol ko anuman ang inyong relihiyon ay hindi pwedeng gawin ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ na paglapastangan, pag-abuso ng gobyerno o ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy, bisitahin lamang ang www.apolloquiboloynationbuilder.com. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.